Samahan na natin ngayon si Elena Luna mag-uulat ng live sa Palasyo ng Malacanang. Magandang hapon, Elena. Magandang hapon, Kirby. Binigyang diin ng palasyo ang naging paninindigan ni Pangulong Aquino tapos lamang na ASEAN Summit sa Phnom Penh, Cambodia. Binigyang diin ni Secretary to the Cabinet Jose Rene Almendras na ang paninindigan ng Pangulo ay ang sundin ang international law. At the end of the day po, talagang we just wanted very clear. We did not go there para manggulo. On the contrary po. On the contrary. Hindi po tayo pumunta doon para manggulo or party spoiler or anything like that. On the contrary, the President made it very clear. And as his arrival statement said last night, we are there to try to make things work. And we will continue to do everything we can to make things work. Bago ang pagharap ni Secretary Almendras sa media ay nagbigay muna ng press briefing ang Climate Change Commission tungkol sa gaganaping United Nations Framework on Climate Change na pag-uusap sa Doha, Qatar na gaganapin mula November 27 hanggang December 7. Si Climate Change Commission Vice President Lucille Sering ang nagsalita kanina. Ng Pilipinas ay sana 5 taon lang ang second commitment period at ma-review na kaagad kung gaano na ba karami yung na-reduce na greenhouse gas na tinatawag nito. Ang Europe naman, ang kanilang posisyon ay 8 years at sana ay magkasundo kami kung ano ang final period ng second commitment period. Ano pong ibig sabihin nitong Kyoto Protocol second commitment period? Pag hindi po kasi kami nagkasundo ang buong mundo, maraming implikasyon niyan. Una, marami na po kasing carbon markets na umuusbong nung itinayo ito ng Kyoto Protocol. Ngayon ay nasa 1 euro na lang ang presyo ng carbon. Nagtumaas ito ng 15 euro per ton. Ngayon isang 1 euro na lang siya dahil nga hindi na sisiguro kung anong mangyayari sa Kyoto Protocol ngayon na mag-i-end na siya ngayong taon. Pangalawa, isa po itong failure dahil alam natin na yung pagbabago ng klima ay dahil global warming at kaya nagkaka-global warming dahil sa greenhouse gas. So kung wala tayong Kyoto Protocol na second commitment, maaaring yung tinatawag nating pag-increase ng temperatura ay hindi na natin mapipigilan ito. At itong masamang pangitain dahil tumitindi na talaga ang pagbabago ng klima. Ang projection natin, 2020 pa, pero nararamdaman na natin ngayon. Yung impact ng pag-init ay lalong iinit, ang pag-ulan, lalong uulan. At meron na rin po tayong reports, actually, sa Climate Change Commission, saan umiikot na rin kami, na marami na po tayong mga isla kung saan ang high tide ay nag-i-encroach na sa mga shorelines. Pati na rin po yung mga crops, nakikita natin na hindi na siya tumutubo ayon sa normal niyang pagtubo, lumiliit na. Isa na rin po itong nakikita natin reduction of fish yields kung saan dahil umiinit na po ang ating karagatan, ang atin pong mga fishing, maliban sa overfishing, ay yung mga isda na normally nakukuha natin ay lumalayo na. So masyadong matindi ng pagbabago ng klima, kaya itong pag-uusap natin sa Doha, Qatar ay isang inaabangan natin globally. Hindi natin alam kung Samantala, inaabangan naman ngayong araw ang paghirang ni Pangulong Aquino ng Associate Justice ng Supreme Court. Ayon kay Secretary Lacerda, alauna nagsimula ang interview ni Pangulong Aquino kay GRPP's panel chair Marvic Leonen, ang huling kandidato sa SC posisyon. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.